Ano ang masasabi nyo na ngayon ay 5 kagwang na lang kayong kasama ko na dati-rati may higit yata kayo 100. Tara na! Tara na. Pinakain mo kami tapos sakit kami. Pwede kapraso lang to. Grabe ah. Kapraso lang, kapraso. Na-surprise kami sa'yo ah. Oh, talaga? Oh. Eh, malapit lang to. Mga ka-business na. Nakain daw. Tapos paakyat yun. Anak ka ni Paklong. Aray ko. Yan, ang ano ng magaan. O, di ba nakakakita ko lang hawak? Iya. Tinigyan ako agad. Eto, meron dito. Dito mag-picture tayo saglit. Sakit sa lipstick? Mga ka-business, oh. Tingnan nyo yung view. Picture tayo dito, mga ka-business, oh. I love mamalaglag ako rito. Tabako. Yan, oh. I love tobacco. Yes, oh. Oh, picture na dito. Putay lahat. Mahal kita! Mhm. Hindi kita iiwan! Sabi. Pasumpa-sumpa ka pa. Mahal na mahal kita! Uy, mama. Uy, nagtingin na yung mga tao. Hello po. Yan mga ka-business namin minamahal, mapagpalang araw sa ating lahat. At ayun po, napakaganda ng tanawin, ano? Yes. Maganda po ba mga ka-business? Maliban dito sa amin. Yung bandang likod lang po. Mayon skyline. Ayan, Mayon Skyline. So, ayun na mga ka-business, naming minamahal. Salamat at nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Yan, kasama natin siyempre Papa Tins. Ano po? Kuya Damulag, Kuya Buknoy, si Pornok, Hello po mga ka-business. si Estong, at saka si Bay Papaya at ang inyong habang lingkod po ka-business. Alright? So, napapanahon at kailangan din magkaroon tayo ng ganitong mga pag-uusap, ano, para mas lalo nating ma-develop ang ating kanya-kanyang paggawa sa araw-araw, di ba? No, unang tanong, ano ang masasabi nyo na ngayon ay 5 kagwang na lang kayong kasama ko na dati-rati may higit yata kayo 100. Kung hindi ako nagkakamali, ano? Noong nakaraang tour natin, kaya halos umabot kayo ng may higit 100. Ngayon 5 na lang kayo.
Ano ang masasabi nyo? At sino ang unang sasagot? Ako na po. Malakay. Yun, isang mapagpalang araw po sa ating mga pinapahal ng business. Para sa akin, nung nakaraan tour niyo yan, di ba? 12? 12 o sobra pa yung sa isang diseta. Mga 13 siguro. Sa aking pananaw, siyempre nakakapanghinayang na 5 na lang kami. At mas masaya sana kung ganun pa rin sa dati at kompleto. Pero wala yung nangyari na ito nga yung mag-decent 5 yung natira. Pero masaya pa rin po kasi ito yung first time na tour na kasama ako. At yun, siyempre andun pa rin yung pagkilala at pag-develop ng bawat isa sa amin. Sobrang malaking bentahe, lalong-lalo na sa akin kasi nga nakakasama ako sa mga ganitong paglalakbay, lalo na malalayo ito na pupuntahan natin kung saan-saan. Kaya siyempre papasalamat ako sa inyo, kuya, kila ate at kila Paps. At ito yung first time ko na di malilimutang tour para sa akin. Yun lang naman. Yung mga natirang kasama ko, siyempre lang tayo. Ibig sabihin, i-improve pa natin kung ano yung kulang sa atin. Madadagdagan pa ba o tayo na lang. Yun po, business. Yun lang naman po ang akin. Tapos ka na. Opo. Okay, sige. Ito pangalawang tanong. Ano ang mas gusto mo? Saan ka mas masaya? Noong marami kayong mga kagwang o ngayong 5 na lang kayo? Sa akin, frankly and personally, parang mas gusto ko ngayon Gusto ko yung kami lang. To be honest kasi noon, parang magulo Maraming naging issue lumabas. Maraming ugaling anong tawag na ipakita na panibago siguro para sa mga business natin o mga dati pa ba. Pero para sa akin, parang chill lang ito ngayon Kumbaga meron, even though may mga ilang lapses. Okay, sige. Dahil 5 na lang kayong kagwang, from 1 to 5, sino yung mula sa pinaka hanggang sa pinaka-bottom, pangalanan mo, no? Yung pinaka the best hanggang sa top 1, top 2, top 3 hanggang top 5, no? Sino yung pinaka the best na kagwang para sa iyo? Sa inyong 5. Sa akin, number 1 si si Bornok. Yan. Hindi, si Bay na lang. Then si Bornok, masasabi ko na para tumaas yung confidence niya. Confidence. Tapos sumunod, si Bay. Ikaw muna, sandali lang, yung Sige, sinabi sige. mong para tumaas yung kanyang confidence, ibig sabihin hindi talaga siya yung number 1 sa'yo, kaya lang gusto mo lang siyang tumaas ang confidence, kaya sinabi mo siya ang Hindi, number 1. siguro sa akin, kuya, kasi lagi, kumbaga, dalawa kaming magkasama kasi sa bahay talaga na Kaya siguro andun yung banding namin na, yung matinding banding namin. So, sino yung pinaka-the best? Si Bornok, Number 1 siya. Number Number one sa 2, akin. sinong number 2 kagwang para sa'yo? si Bay, Okay, number 3. si Kuya Noy, Yan ay, number 4. ako, Number 4 ka. Si Pang Kuya number Damo. 5, syempre Kuya wala Damo. nang iba kundi Kuya Damo. si Kuya Damulag. Okay. Bakit mo naging number 1 kagwang si Bornok sa anong aspeto? Yun nga kuya, tulad ng una kong sinabi, siguro kasi nga magkasama kami sa bahay at sa banding namin. Mas mahaba ang oras niyo Yes, sa opo. isa't isa. Tsaka yung sa pagmimisyon na kami magkakasama nila, Paps, dalawa kami. Eh bakit naman naging pang-bottom sa si Kuya Damulag? Bakit naging pang-5 si Kuya Damulag? Para sa akin siguro Ano yung ang kailangan niyang i-improve sa sarili niya para siyempre, di ba, makasabay dun sa number 1? yung pagiging consistent, di ba? Kasi siyempre noon, lulubog lilitaw siya Or matagal siyang nawala. Yun yung tinitignan ko kasi kay Kuya Damo. Pero ngayon kasi, nai-improve niya naman, pero yun yung tinignan ko talaga Okay. before. Bakit mas number 1 si Bornok kumpara kay Bay?
yun pa rin sa banding namin. Even though na una kami nagkasama ni Bay before, yung ano talaga namin kasi ni Bornok, At parang bakit click. naging number 4 ka kumpara kay Damulag? Ibig sabihin, mas nakakahigit ka kay Damulag. Slightly. Sa anong aspeto? Presents. Siyempre nasa bahay ako, yun siguro. Okay. Opo. At saka siguro, para sa akin, hindi ginagawa ko din naman yung best ko para makapag-ambag sa bawat isa sa atin. Sa aspeto ng siyempre, nasa social media tayo. Yun. Okay. Sino ang pinakaayaw mong kagwang? Hindi, At bakit? Sa totoo lang, wala kuya. Pero siguro meron lang yung, hindi naman, Sa inyo lima lang ha, sa inyo lima lang ito. Hindi kasali rito wala. wala akong pinakaayaw eh. Kasi ang turing ko sa mga yan talaga eh, kapatid. Kasi ayaw ko yung nagkakaroon ako ng, lalo na yung samahan namin bilang kagwang. Dapat maging silido kaya hindi ko... Sino ang pinakatotoong kagwang para sa iyo? At sino yung pinaka-plastic? At kung meron ba? Pinakatotoong kagwang? Yung hindi nagkukunwari para sa iyo, totoo talaga ito. Ibig sabihin sa aspeto ng pagmamahal sa first family, ganoon din siyempre sa ipinapakita sa iyo. On and off lang. Wala, sa akin niya, wala akong nakikitang gano'n. Ang aspeto. Pantay-pantay kayo. Pantay-pantay. Pati sarili mo. Oh yeah, pantay-pantay. Okay. Sa aspetong gano'n. Plastic. Sino ang pinakamasipag? Bornok. Sino ang pinakatamad? Ako na lang. Hindi nga. Yung totoo. Inado ka. Ha? Tamad? Oh, ako talaga eh. Ako yata. Kasi masipag si Gwen, masipag si Bay. Ganda mo. Okay. Oh, masipag din eh. Ako na lang. So, ibig sabihin, aminado ka sa sarili mo na nagkukulang ka pagdating sa kasipagan. Bakit? Yes. Bakit ka tamad? Bakit ikaw ang pinakatamad na kagwang? Kasi siguro pagdating sa sa ibang gawain na nagkakaroon ako ng lapses. Pagdating po sa labas kasi pag sa loob ng bahay medyo okay naman ako. Pagdating dito sa pag-maintain ng mga sasakyan din. Yun po ang kakanda ko naman. Okay. So ano ngayon ang gagawin mo? Learn more. Sino ang ayaw mo? Sa bagay, nasagot mo naman na kanina, no? Papa Dins, may karagdagang kang tanong bago tayo lumipat sa ibang kagwang. Ay, istong pa rin ito, boss, ha? Ayun lang naman, Tanong ha, tanong. natanong naman sino pinakaayaw. Siyempre, di naman tayo magkakadugo. Gaya niyan, kwento mo ngayon lang din naman lumitaw ulit. Tapos si Kuya Estong bumalik lang din naman. Sa akin Kuya Estong, kaninong kagwang ka parang hindi komportable? Yung bang, siyempre, yung bang intact kayo, yung bang hindi ka palagay pa? Parang naiilang ka pa, gano'n. Ito kay Bornok, medyo may time na nararamdaman akong gano'n eh. Akala ko ba sa kanya ka masyadong komportable? Bakit parang lumilihis ka na ngayon? May time kasi yung parang siguro sa din sa... Akala ko ba siya number 1 na kagwang mo? Bakit parang sa kanya ka tuloy na ilang? Hindi naman ilang, kumbaga... Hindi, yun yung tanong eh. Yun yung tanong ni Papa Dins. Wala pala akong kinakailangan. okay sila lahat eh. Okay sa akin, okay sila lahat. Wala pala akong kinakailangan sa kanila. Sa may inis ka, may inis ba? Kasi Bornok nakakainis minsan kasi yung daming pasakalye. Ganun. Tapos nakikita mo daw siya pag may siya, Paps, kailangan gawin to, ganyan, di ba Paps? Baka maano yung mic ha, madiinan mo. So, yun, tapos Bornok. Hindi naman ganun kainis, slight lang. Pag sumosobra siya sa pasakalye. Okay. Pasakalye, sa anong aspeto yun? Pag saan pa aalis na ya, tapos tsaka niya palang gagawin yung dapat kanina pag ginawa kasi maluwag yung oras niya. Parang ganun, parang igagahol niya yung sarili niya.
may puntahan pa akong ganito, parang gano'n. Saglit lang, napunta ko na ako sa ganito eh. Minsan napapansin ko nakaupo lang naman siya. Nagkukot-kot sa cellphone, hindi ko alam kung nag-i-edit, pero kung importante naman pala yung ano niya, parang ihahabol niya. Yun lang naman. Okay. So, siguro, ano Papa Dins, may karagdagan ka pang tanong kay Lakay Estor? Okay, last po. May tanong ako kay Estong, bakit minsan kay Estong natutulala ka? Sa akin. Oo, hindi lang siya sa tour na business eh. Madalas, minsan sa bahay, minsan, gagaya, tour kami. Kasi yung mga ganito tour po na business, dito namin mas nakikilala ang bawat isa. Sa biyahe, tapos sa paglalakbay, kung saan mo kami mapunta, doon namin mas nakikilala yung bawat isa. Paano siya kumilos? Paano siya kumilos? Paano Ayun. siya mag-initiate? Opo. Yung tinatawag ba na initiative, Opo. no? Yan, siyempre bahagi yan bilang sa amin na nasa nangunguna ni Papa Dins, bahagi sa gampanin namin yan na obserbahan yung aming mga kasama para kausapin at paalalahanan kung halimbawang meron mang dapat paalalahanan. So, yun, totoo yun, nakayestong yung tanong ni Papa Dins, bakit madalas kang natutulala? Gusto naming malaman kung ano yung inaalala mo. Siyempre may dahilan yan eh. Opo. Ano ba yun? Baka kung pwede mong i-share sa amin, no, sa mga viewers natin, para mas lalo kanilang maintindihan at makilala pa. Hindi sila maligaw, hindi sila magkamali ng akala. Kumbaga, siyempre merong nilalaman ng puso mo eh. Tsaka meron kang tiyak na naiisip sa pagkakataon na yon, kaya ka parang natitigilan, no? Yun, pakibigay na lang yung mic kay Lakay. Tsaka madalas halimbawa, stopover kami, pagka kailangan ng kagwang, si Kuya Estong laging nandun sa ikot lang, hindi siya nababa. Yun lang po yung gusto kong malaman. No? Kaya sabi mo, namamanas ka. Yun lang. Yung namamanas ay hindi galing kay Estong yun. Ay, di ba? Biruan yun nila ni Bay. Pero, off-cam naman kasi nabanggit nila kay Estong na namamanas siya. Off-cam yun, pero on-cam ay hindi niya yung sinabi. No? So, para maging malinaw lang, no? Opo. Ayun, off-cam nabanggit naman nila kay Estong na namamanas daw siya. Yun sa akin, kaya minsan natutulala ako siguro. Minsan kasi bigla ako nakakaramdam ng lungkot. Siguro isa yon dahil siguro sa yun, malayo si MM. Kasi lagi ko din siya naiisip. Basta yun po yung bigla na lang ako makakaramdam ng lungkot. Kahit halimbawa nasa kagalagit. Pero nasa kaligitnaan ng, di ba, yung ganito. Masaya. Opo. Pero Masaya ang lang. ginagawa ko, natutulala ako saglit kasi no-overcome ko siya. Sabi ko, hindi mo kailangan, kumbaga, hindi dapat. Siguro, din part na din ng kakaedad. Tapos, pangalawa, yung sa hindi ko pagbaba, kasi pag bumababa sila pa, sa sabing, si Bay, si Kuya Burno, si Kuya Boknoy, at saka yung si Damo, pag sinabing okay naman na, hindi na ako sumusunod kasi tatlo na sila eh. Pero pag kailangan naman yung presensya ko, bumababa ako. Yun. Okay. Okay. Okay, thank you, Lakay. Maraming salamat. Salamat din po. Okay, palakpakan natin Lakay. Dito mga ka-business, malaking punto ito kasi nailalabas natin, di ba? Kagaya niyan, ano ba ang dahilan? Bakit may mga pagkakataon na nakikita namin sila kay Estong na bigla na lang natitigilan? Siyempre, sa parte namin, nag-aalala kami. At oo, tama rin naman na pwedeng talakayin yan sa isang pribadong pag-uusap na hindi naka-vlog. Totoo rin naman yon, pero para sa akin, mas maganda naka-vlog. Kasi, para alam din ng viewer, no? Makapagbigay din sila ng kanilang mga suggestion. Kasi, may mga viewer tayo na mga professional na pagdating sa ganitong aspeto,
ay bihasa sila. Di ba? Kasi si Kuya ka business, batay lang ito rin ang sa akin, no? Ang naisishare ko lang, batay lang din sa akin sariling karanasan at abot ng aking kamalayan sa bagay na yan. No, hindi ako, ibig sabihin, hindi ako professional. Opo. No? Na, halimbawa, pagdating sa tinatawag na wala tayong kamalay-malay, yung kasama pala natin, matindi na palang ginagawang pakikipaglaban sa depresyon. Di ba? O, gaano kasakit yun na mahuli ang lahat. Di ba? Yun ang kagandahan ng ganito. At saka isa pa, kayo naman ay sa simula pa, ay pinaunawa ko na sa inyo na tayo ay mga nasa mundo ng social media. At wala tayo rito itinatago, bukas na libro, ang ating buhay-buhay sa harapan ng ating mga taga-subaybay. Di ba? Ang ibig ko lang sabihin, kung sino tayo, ay dapat lang yun ang magiging pagkakilala nila sa atin. Di ba? Sabi ko nga, hindi makatwiran na kikilalanin ng viewer na ang isang miyembro ng ka-business family na masipag, yun naman pala yung totoong tamad. Yun ang aking pinupunto riyan, no? Na huwag kayong mabubulagan, mga ka-business. Huwag kayong magkakamali ng akala. Ano po? Ibig ko sabihin, papurihan yung dapat papurihan at paalalahanan yung dapat paalalahanan. Yes. Okay? So, next, sino ang susunod na magsasalita? Ako na yan. Ikaw na. Ako na. Okay. So, Kuya Burnok, kumusta ka na? Ako na yan. Hmm. Alright naman. Ay, yung mic mo, huwag mo ilalayo sa bibig mo, ha? Huwag mo lang kainin. Hindi makakain yan. So ngayon ganito, sa Kuya Burnok, katulad ng tanong ko kay Lakay Estong, ay halos ganun din naman, no? Sinong kagwang ang para sa iyo ay number 1 na kagwang sa inyong 5? Ibig sabihin ay by ranking, no? Pangalanan mo bawat isa hanggang sa pinaka baba, yung pang-5, no? Mula sa number 1, katulad kanina. Ako. Sino ang number 1 na kagwang para sa iyo, Kuya Burnok? Sa akin, sa number 1 ay ano yung ko muna, siguro yung sarili ko muna. Tapos si Bay Papaya. Ikaw ang number 1 na kagwang para sa sarili mo. Sa akin niya kasi Sa iyo, para sa sarili mong palagay. palagay ko lang, yun lang. Okay. Yung sa si Bay Papaya, Sino pangalawa? si Bay Papaya. Bay Papaya. Pangatlo, Si Kuya Estong, Estong, si Kuya Buknoy, Gabugnoy. si Kuya Dumulag, at si Kuya Dumulag. Nasa panlima siguro. Ang 5. Okay. Bakit mo na ipalagay ang sarili mo na ikaw ang pinaka number 1 na kagwang? O, ibig sabihin kasi ng number 1, pinaka mahusay. No? Ibig sabihin ay nakakaangat ang iyong kakayahan sa iba. Bilang kagwang, sa abilidad siguro, Opo. maging sa tinatawag na lahat ng aspeto, no? Okay, so bakit mo nasabi na ikaw ang number 1 na kagwang sa inyong 5? Naano ko lang po yun kasi nandun po rin kasi yung hindi naman po ako madamot pagdating sa kaalaman, sa konting kaalaman lang. Yun na tinuturo ko rin naman sa kanila. Si Bay Papaya, naanuan ko na siya na magmaneho. Na ano ko na rin siya. Tapos si Buknoy, na alalayan ko na rin siya sa pagka may hindi rin siya alam, may tatanong din sa akin. Tulad ng, ano ang hindi alam ni Kuya Buknoy na alam mo? Sa mga basic na lang ng mga sasakyan, yan, may itatanong niya rin Tungkol akin. sa tawag nito, pangangalaga sa sakyan. Opo. Okay. Tapos inaanuhan ko na rin, pinangungunahan ko na rin sila na na humingi akong tulong sa kanila na tulungan ako sa mga lalo yung sa kakalkal sa sasakyan. Tapos pinapaano ko rin sa kanila na tingnan para the rest na hindi rin ako magagawa nila.
na specific. Opo. Ano yung titingnan? Ano yung Yung mga ginagawa ko yan na yung halimbawa lang ng mga basic lang na sa preno, sa kung saan sa makina, sa radiator, sa wiring. yung kaalaman tungkol sa pangangalaga sa sasakyan ay Opo. sinishare mo Sinishare ko. sa mga kapatid mong kagwang. Opo. Okay. Yun lang yung bahagi ko doon. Ano pa? May gusto ka pang Wala. sabihin, dahilan kung bakit ikaw, para sa iyo, ay ikaw ang pinaka mahusay, no? O ibig sabihin, number 1 na kagwang sa inyong 5. Wala na? Wala na po. Okay. Hanggang doon. Ngayon ang tanong na susunod ay bakit mas nahigitan mo si Bay Papaya? At si Bay Papaya para sa iyo ay pangalawa lang. Si Boy Papayo po, para sa akin, masaya po siya kasama. Mahusay po makisama. Tapos, minsan po kasi yung pagdating sa biro, nandun po yung pag nagbibiro siya, napakasaya. So, kuha namin lahat ng kanyang mga biro. Pero ang hirap po kasi pag yung biniro siya, siya po yung minsan na nasasaling po yata. Minsan hindi ko So rin ibig mo sabihin, si Bay Papaya ay mahusay magbiro. Pero Opo. pagka siya ang piniro, ayun po, nararamdaman niya po yung madali siyang mapikon. Yun Opo. bang ibig mo sabihin? Nakikita ko lang naman. Pakiwari mo. Opo. Ganon. Okay. Ngayon, ang sunod na tanong, sino ang pinaka-paborito mo? O ibig sabihin, malapit sa iyo na kagwang. Pagkaiba yun yung pinaka-nakagwang at saka yung gusto mo lagi mong kasama. At sino naman yung ayaw mong less na parang okay lang kung wala siya. Si Boy Papayo, masarap po kasama. Si Bay Papaya ang gusto mo kasama na kagwang. Madali po kasi siyang humilom din. Yung kalokohan ng bawat pananalita, yung sa pananalita niya, nakakatuwa yung expression, yung maano mo kagad yung niya, yung saya niya. Makukuha kagad yung damdamin niya, tsaka yung damdamin. Maano siya madali siyang makatimpla. Ang damdamin mo na matutuwa ka rin. O sino yung panghuli mo, si Kuya Damulag? Bakit panghuli si Kuya Damulag bilang kagwang sa iyo? Ano bang pagkukulang ng isang Kuya Damulag? Ano bang kailangan niyang i-develop o ika nga baguhin para maging kumbaga umangat yung antas ng pagiging kagwang? Ayun po, ang Kuya Damulag, para sa akin si Kuya Damulag, kulang sa kilos. Pero Kulang ano saan? sa kilos? Yun. Anong ibig mo sabihin kilos? Yung kumbaga pagka tinawag siya, matagal siyang lumapit, matagal siyang pumunta o kumbaga mabagal. Bagal. Pero kung the rest na mayroon naman siyang ginagawa, hindi niya na rin binabanggit na may ginagawa siya. Tapos, pero kikilos siya at kikilos. Pero mabagal nila. Hindi niya naman sinasabi kung ano pa yung ginagawa niya. Okay. At si Kuya Buknoy ay nahigitan mo pa si Kuya Buknoy bilang isang kagwang. Bakit? Kay Buknoy naman, nakikita ko naman kay Buknoy na pagka, yung parang ako na yung gagawa na nagkakaroon din siya kasi ng makikita mo yung init ng ulo niya at saka Init ng ulo? Opo. Bakit may Makikita mo sa kanyang expression niya na pinipigilan niya lang din pero nandun yung ibig mong sabihin, may pagkakataon nakita mo si Kuya Buknoy na may ginagawa pero mainit ang ulo, labag sa kalooban niya yung ginagawa niya, ganon? May ganun bang pagkakataon na nakita mo si Kuya Buknoy? may siya yan na nararamdaman ko siya na galit siya. Kanino? Minsan hindi siya kikibo. Minsan nagkaroon kasi ng pagkakataon na yung parang nautusan ko ba siya o may time kasi na nakita ko siya na parang naiinis ba, nagagalit.
Pero lahat yun, control naman. Nautusan. Okay, ito ha, sa lahat ng kagwang kayo, 5 na lang kayo. Walang karapatan ng sino man sa inyo na mag-utos sa kakapatid yung kagwang. Ang meron kayong karapatan, makisuyo. Pakisuyo po, ayun. Ha? Makisuyo. Ako, hindi ako nag-uutos sa inyo eh. Opo. Anong lagi kong sinasabi? Kasuyo. Diba, no? Lakay, ikaw, anong madalas mong marinig sa Kasuyo. pakisuyo? Yan, no? Hindi mabuti yung mag-uutos ka sa kakapatid mong kagwang. Iba nga naman talaga ang magiging dating nun, no? Pasintabi sa'yo, burnok. Pero unang-una, yun nga, sabi ko nga, merong mga nakakatanda sa atin na kailangan nating magbigay galang sa mas nakakatanda sa atin. So, ibig sabihin, hindi marapat na ang dating sa kanila nun ay inuutusan mo sila, Opo. no? Ako nga nahihiya ako kay Kuya Damulag eh. Madalas yung Kuya Damu, pasuyo naman. Di ba? Kay Lakay. Pasuyo naman. Sa inyong lahat, no? Bibihira nyo ako marinig na ang dating ng aking pananalita ay parang nag-uutos. Maliban na lang kung kayo ay merong maling ginagawa na kailangan kong agarang unahin. Na wag yan, no? Wag yan. Mali ang ginagawa mo. Ito ang dapat mong gawin, no? Okay, sana maliwanag sa lahat yun, ha? Pakisuyo ang atin dyan. Pakisuyo. Okay? So, baka kaya, ganun. Inutusan mo yung kuya mo eh. Yung book na yung inutusan. Minsan po, Kaya pagkakamali ako na Oo, na, siyempre. pero humihingi naman po agad ako ng pasensya. Minsan naman nayayakap ko naman po sila kagad. Yan, sorry naman po ako agad. Kasi nakikita ko na po na ganun na po yung ano, yung damdamin niya. Pinuputol ko kagad. Huwag kang ano ha. Sa lahat ha, huwag kayong mag-uutos sa kapatid yung kagbuang, makisuyo kayo lagi. Ako nga nahihiya sa inyo eh, sa totoo lang. Lagi ako nakikisuyo. Okay, so Papa Dins, may karagdagang ang tanong kay Burnok. Sige po. May tanong lang kay Burnok. Bakit minsan kapag yun yan, madalas makisuyo sa'yo, minsan bakit ang dami mong masakali? Gaya nung kay Burnok po, hanga po ako sa kasipagan niya, mga kapatid. Tsaka sa kanyang bilis ng pick up, sa diskarte niya, magaling siya. At hanga po Mahusay ako na sa driver, kanya. Mahusay walang na driver. pagtatalo. Oo. Pero minsan, ako, personally, siyempre may nakikisuyo ako sa kanya, business. Pero meron siya may mga daming patalastas, mga ka-business eh. Daming patalastas. Anong ibig sabihin patalastas? Nagsabi siya ng ganito, Paps, ganito, gawin mo na, gagawin ko to, ganito, ganyan, gagawin ko tong, halimbawa, sa sasakyan. Diba, sigasuin ko to. Tapos, free time naman, yung time na yon. Sabi ko, sige, gawin mo na kung okay sa'yo. Tapos, ilang araw lumipas, hindi mo nagawa. Madalas ganun, palagi. Nakakalimutan sa sabi. Ibig sabihin ba ay yung kanyang sinabi na gagawin ay nakakalimutan, lumilipas ang mahabang araw, panahon. Yun o, tanong. Ayun, Paps, yung sa ano naman, yung binanggit ko na gagawin ko sana, tapos hindi natapos. Kumbaga, tinatrabaho ko na siya, tapos hindi ko na siya natapos. Mayroon akong may pagkakataon din na inuna ulit. Kumbaga, hindi ko po nagagawa kasi ng tapos. Halimbawa, doon po sa bahay, pagka mayroon po akong asikasuhin din. Minsan, tinatawag po ko ni Mercedes. Minsan naman, bago ko po trabahuin, tinatapos ko po muna yung isa kong gagawin. Pagkatapos ko po ng isang gagawin na sana ay yun na yung gagawin ko, meron pong tinatapos ulit na makikisuyo. Tapos yun po muna yung tatrabahuin kong isa. Tapos hanggang po sa nahuhuli na po yun yung gagawin kong nauna kong kinilos. Okay.
So ito yung aking tanong kanina na naputol, ano po mga ka-business. Sa inyong 5, sino ang pinakagusto mong kagwang? Yung magkaiba yan ha, doon sa pinaka-the best, sa pinakagusto mo. Na sino yung pinakagusto mong makasama mula 1 to 5 ulit? Sa 1 to 5 yan, gusto kong makakasama pagka ano, kaya minsan Lagi, sa madalas ng pagkakataon, lagi. sino? Sa lagi. Sa lagi po namin kasama, ay lagi ko naman kasama si Kuya Estong. Pero si ano kasi Sino number may 1? papaya ang number 1 kasi. Number 1, number 2, Ayan si Kuya Estong. number 3. Ayan si Kuya ano, Buknoy. Si Kuya Damulag. Panghuli ulit si Kidamulag. Opo. Gusto po namin kasi, gusto ko rin naman kasi na maano rin si Kuya Damulag na makasama rin siya palagi. At Ang gulo mo. Para ka namang ano kausap eh. yung hindi Ang siya. tanong, sino ang pinakagusto mong makasamang kagwang mula number 1, number 2, number 3 hanggang number 5? O number 4 kasi ilis mo na yung sarili mo kasi 5 lang kayo eh. Opo. O sino una? Ayun si Bay Papaya po. Sino sumunod? Ayun si Kuya Estong po. Sino sumunod? Pangatlo? Ay pangatlo po si Kuya Buknoy. O panghuli ulit si Kidamulag. Okay, so yun lang naman. No? Kasi kung sasabihin mong gustong number 1 mo si Bay Papaya tapos babanat ka na gusto ko rin si Kuya Damulag, hindi nalito yung viewers, yun mo talagang gusto mo. Di ba na number 1 para sa iyo? Naiintindihan mo? Opo. Ayun. Sabi ko nga rito, walang sugar coated dito. No? Playing safe, hindi po pwede rito. No? Real talk to kasi ano para malaman ng bawat isa. Okay, bakit si Bay Papaya ang gustong-gusto mong makasama? Ayun saka sa kakulitan, saka sa Ang gusto mong kasama makulit. pagdating din sa alerto siya sa bagay na ano yung pwedeng mangyari, Okay. nandun siya sa agad na yung magugulat ka na andyan sa likod mo. Yan, nandyan siya kaagad. Okay. So, yung sumunod, And si Kuya Estong naman, andyan yung matagal, tapos parang yung makikisuyo kasi na yung, may ginagawa pa ako eh. Yung parang gano'n. okay. So, pangalawa lang siya. So, kung si Istong matagal, mas lalo na itong pangatlo. Sino yung pangatlo? Eh si Kuya Buknoy po. Oh, edi mas matagal yan si Kuya Buknoy. Ako, istorya pa po yan eh. Istorya pa. Sumunod si Kuya Damulag, Nag-istoryahan na silang dalawa. Eh si Kuya Damulag po, naman. mas matagal. Matagal. Okay. So, ayun, mga ka-business namin minamahal. Okay, so, sino naman ang, so, vice versa lang naman, ano? Sino pinakagusto at sino yung pinaka the best na kagwang, no? Siyempre, vice versa. Babalik na rin mo lang, matutukoy mo na rin yung sagot nila. Ano po, mga ka-business namin minamahal. Okay. So, sino yung susunod? Ako na. Si Kuya Buknoy. Kuya Buknoy, kumusta ka na? Okay lang yan. Kumusta yung tour natin? Masaya. 5 na lang tayo, Kuya Buknoy. 5 na lang kami mga kabisnes. Patibayan ng loob. Patibayan. Patibayan ng loob. Kuya Buknoy, bakit mo nasabing patibayan ng loob? Kasi pagka medyo mahina-hina ka dito sa ganitong samahan, kaya siyempre nandito kasi yung mga kulitan, yan dyan yung di maiwasan, nagkakapikunan. Yung iba wala na. Diba? So may pagkakataon na may nakita ka mga kagwang na nagkapikunan. Kuya Meron Buknoy. talaga Sino? Pangunahin si Bay pag nagbiro yan, di maiwasan na may napipikon. Oh? Nangyayari yan. Sino yung Ah, biniro? ako- Sino yung biniro ni Bay na napiko na kagwang? Ah, Nandito ba o yung mga nakaraan pa? mga nakaraan pa yun niya. Wala na dito rito. sa grupo natin. Okay. Sige. At least gets ko mga ka-business, mahalaga yan sa akin eh. Ilang nangunguna, kailangan ko malaman yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat ibinabato nyo sa akin yung mga ganyang info para alam ko kung paano kayo balansihin. Okay. So ito, are you ready na kayo, Bok? Okay. Sino ang pinaka-the best na kagwang para sa iyo? Para sa akin, si Bay.
Si Bay Si Papaya. Bay Papaya sa akin. Okay. Kasi, Sino ang pangalawa? pangalawa si Burnok. Tunog. Okay. Bata yan sa katangian, kakayahan. Ano yan ha? All around yan. Apo. All in all aspect ha. Pag sinabing pinaka the best in all aspect, pakikisama, pagiging alisto, pagiging efficient sa mga bilin, at ibig sabihin ay yung accurate yung ginagawang action batay sa kung ano yung ibinibilin, ano? Okay, so yun, ano? Number 1 sa'yo kay Bugnoy, pakiulit nga po. Si Bay. Si Bay Papaya, number 1. Si Bay. Burnok. Number 2, si Burnok. Burnok. Okay. Number 3, bro, sa akin na lang. Si Kuya Bugnoy, okay. Nilagay niya sa pangatlong pwesto yung kanyang sarili. Okay, pang-apat Kuya Bugnoy, sino po? Si Kuya Damo. Kuya Damo, okay. Panglima si Bakit may himas? Bakit may himas? May himas kay Migo ah. Lalo sa pigunan na Ari ka sa Migo mo. Dalawa ng panghuli Migo. At nabuhay-buhay na ito Migo. Dali. Kalma. Kaya na yung mic mo, ilapit sa bibig ha. Sasalita ka. Ayun, so, ayun ha, according kay Kuya Bugnoy naman, ang number 1 na kagwang para sa kanya ay si Bay Papaya, pangalawa si Burnok, pangatlo yung kanyang sarili, pang-apat ang Kuya Damulag, at napunta naman sa bottom ngayon si Lakay Estong. Okay, bakit mo naging number 1 kagwang si Bay Papaya? Si Bay Papaya kasi mga ka-business, pagdating talaga sa kilos talaga yan. Saka matalas ang isip ni Bay Papaya. Pagka kung ano talaga yung dealing, nagagawa talaga mga ka-business. Nagagawa talaga. Okay. Nagagawa naman talaga niya. Maliksi siya eh, kumilos. Maagap. May mga time na minsan hindi man maiwasan bilang tao na nakakalimutan talaga. Pero si Bay talaga pag may binilin, kahit na si Kuya, pag may binilin na nagagampanan talaga. Yun ang sa akin. Okay. At sa pangalawang pwesto ay si Burnok. Bakit pangalawa lang si Burnok? Saan nakaungo si Bay? Sa anong aspeto? Bakit na... Kasi sabi ni Burnok, para sa kanya, ang sarili niya ang pinaka-the best na kagwang, no? Ngayon, sa pagkakataong ito, gusto kong marinig mula sa iyo, Kuya Bugnoy, bakit parang pagdating siya, nagkamali pala ng akala siya na siya ang number 1, si Bay pala ang number 1 para sa iyo, no? Para sa iyo lang naman. Okay. Kasi talaga sa akin lang naman kasi si Bay, yun na nga, nabanggit ko na nga na siya ang pinaka pagdating talaga sa mga bilin, lahat. Tapos hindi na si Bay kasi mga business ay nagkukusa, gumalaw. Yan talagang unang-una din na ano ko sa kanya. Kaya muna, maputol kita, si Burnok ay hindi nagkukusang gumalaw kumpara kay Bay. Meron siya nagkukusa din naman yan Kuya, pero Mas mas lamang si Bay. lamang si Bay talaga eh. Para sa iyo. Opo, para Okay. sa akin po. Mas lamang talaga si Bay. Okay. Kasi minsan nga sa akin magbibili pa yan. Kuya Bob, ano lang, magpapaalala lang ako. Kasi siyempre bilang panganay, ginampanan din niya kasi niya bilang panganay din ano. Dahil yun nga nang gilid Kuya na ikaw bilang panganay, talagang gampanan mo yan. Wala sa edad kasi yan eh. Kumbaga andun yun sa siya kasi ang nauna ng Koli. Oo, bilang Sa karapatan. karapatan siya ang nauna mga bilang kagwang. At ginampanan naman talaga niya mga kabusiness. Minsan nagpapaalala sa akin yan, Kuya Bob, baka makalimutan mo may binili si Kuya ganito. O sige, di nagpasalamat din ako kasi siyempre, kasi ako talaga, inaamin ko katotohanan, makalimutin na talaga ako, mga kabisnes, makalimutin talaga ako. Kaya lagi ko nagpapasalamat kay Bay pagka sa oras na may mga ibinibili na binabato niya kagad sa akin. Okay. Yun. So ngayon, dito naman tayo kay Bugnoy sa bottom, no? Ang pinaka panghuli sa iyo na